4:30 ng umaga, papunta na sa Blumentritt Market sa Maynila si Aling Maria Vivian o Opay Medina. Kasama niya ang anak na si Abby. Dala ang 500 pisong puhunan, mamamalengke sila ng lulutuing ulam para sa maliit nilang karinderya. Kapansin-pansing, hirap maglakad si Aling Opay. Na-stroke pala siya nito lang 2020 sa gitna ng pandemya. Kahit hirap, tuloy sa pagnenegosyo si Aling Opay. Kakasya kaya ang budget niyang 500 pesos para sa araw na ito? Isa-isang binili ni Aling Opay ang mga kailangang sangkap. Dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, may mga diskarte raw sila para makatipid. Sa halip na mga buong gulay, mga hiniwang gulay na ang binibili nila. Mas mura raw kasi ito. Ramdam na ramdam daw nila ang pagtaas ng presyo ng karne at gulay. Kung noon kaya ang 4 na putahe sa 500 piso, ngayon 2 putahe na lang. Mura lang po kasi manok nasa 90 kilo lang po. Ngayon ang taas, 170. Parang lalata ka, biglang tumaas ang bilihin. Hindi lang ko kaya. Pati mga tindera sa palengke, umaaray rin. Sa puhunan, kasi kamukha ngayon repolyo, kulang 2,000. Hindi namin kaya. Sabi nila, ba't araw-araw tumataas? Wala kami magagawa kung araw-araw tumataas ang manok. 15 na lang. 20 yan eh. 15 na lang. Ano na lang kukulang mo? 60 lang. Ubos ang 500 pesos na budget ni na Aling Opay. Kasya lang para sa 2 putaheng lulutuin. Agad sinimulan ni Aling Opay ang paghahanda ng chicken afritada at daing na bangus. Araw-araw po talaga nagluto, merienda, mga sispoon po. Wala naman po mapunan. Pero nauubos po sa isang araw. Opo, naibang bago. Jeepney driver ang asawa ni Aling Opay na si Marlon Chito. Pero nang magka-pandemic, natigil siya sa pamamasada. Doble hirap pa nang ma-stroke si Aling Opay sa kasagsagan ng lockdown. Natigil din sila sa pagtitinda. Yung pumasok po yan, yung pandemic, inatake po siya. Nagulat na lang po kami, hindi na po siya nakakapagsalita. Ano na siya, lantang gulay na. Kaya sinugod po namin siya sa Tondo Hospital po. Mga ano din po yun, kalahating buwan po. Dahil wala ng pambayad, November 2020, napaalis si na Aling Opay sa inuupahang bahay kasama ang 10 anak. Nakatira po kami sa jeep. Sa jeep po kami lahat natutulog, di na po kami kasya. Pinayagan lang sila ng barangay na magtayo ng silungan sa gilid ng riles ng tren. Pagkaluto ng ulam, agad na nila itong inayos sa isang maliit na mesa. Ano bang order nito? Reta? O, bigyan mo ko yung 2. Pinapaikot lang po namin yung pera. Para po at least nakakain po kami. Hindi pa po nawawala yung pera namin. Minsan po, lugi. Yung natitira po, kinakain na lang po namin. Dahil kumonti ang tinda, nabawasan din ang kita nila. Kami dito po may 200. Dito 50. Hindi ako sa 50. Tapos po yung 100. Pabili ko lang ako. Nagagatas pa po yung maliit.
Apat ang kailangang maintenance medicine ni Aling Opay. Pero dahil kaunti ang kita, isang gamot lang ang nabibili nila. Nga na po yun natuloy yung iba niyang gamot kasi hindi na po namin kaya. Madami po talaga siyang reseta na binigay po ng doktor pero hindi na po kaya ng ano. Nung araw na yon, kumita sina Aling Opay ng 200 pesos. Sakto lang na pambili ng isang gamot at gatas ng anak niya. Buti na lang at kahit paano ay nakakapasada na ang asawa niya kaya may pantusto sila sa ibang pangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, sanga-sanga ang dahilan kung bakit mahal ang presyo ng mga bilihin. Isa na riyan ang pandemya, kaya mahirap mag-transport ng mga produkto. Sinabayan pa ng mga nagdaang bagyo at maging ang pagdapo ng African Swine Fever o ASF sa ilang hog farm. Malaki pong dagok sa atin yung African Swine Fever nung isang taon pa yan. No? Tuloy-tuloy po yun. At yan po ang nagpababa ng population ng ating mga baboy dito sa karamihan sa Central Luzon. No? Pangalawa, hindi na rin nag-alaga ng baboy muna kasi baka mahahawa lang at mamamatay lang din. No? Ganon din po, supply din dahil naman sa bunsod ng sunod-sunod na bagyo na antala yung supply niyan. Pero ganun pa man, tumaas din ang demand kasi Pasko di ba? Hanggang ngayon ay mataas pa rin ang presyo. Paliwanag naman ng isang ekonomista, mas naramdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa dami ng nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Yung economic distress due to the pandemic does not cause price hike. It makes consumers have a difficult time to cope with the price hike. Ang nangyayari, because of the supply side, tumaas pa rin yung presyo, mas matindi yung tama sa mga mamimili. Yan yung sinasabi kong epekto ng economic distress. Makakatulong rin daw ang pagpapaluwag ng mga quarantine restrictions para mapabilis ang economic recovery ng bansa. One way to do it is to loosen so many of the quarantine-related restrictions and allow free travel. Yumabong uli yung tourism, mabuhay uli yung mga restaurant, mag-order na rin sila sa mga farmer, etc. Kaya lang, at the same time, wag naman tayong reckless, no? Sinabi rin ng DA na ilang trader ang nananamantala at nagdidikta ng mahal na presyo ng mga bilihin. Ang tanong, paano ito nakalusot sa mga otoridad? Malaki ang patong ng mga traders and wholesalers kasi dapat po sa farm gate price ng baboy na nasa iba ang production cost nila 100, yung iba 150. Sabihin na natin 200. Dapat po yan ang karga niyan 70 to 80 pesos lang. Pwedeng 100, 300 lang dapat. Bakit nagiging 400? Kaya naman inirekomenda na ng DA ang pagkakaroon ng price ceiling sa ilang bilihin. Kaya nga tayo nagkakaroon ng price freeze para maging affordable muli ang presyo. Hindi yung skyrocketing. May mga programa na raw ang pamahalaan para matulungan ang mga apektadong sektor ng agrikultura. Nagkaroon po kami ng rehabilitation sa Quick Response Fund. Nagbigay po ng mga seeds and planting materials, fertilizer, kagamitan. No? Nagbigay po ng ayuda, kalahating billion po para sa kadiwa. And then, kaibat niyan, on the medium term, yung repopulation. Ibig sabihin, yung mga tinamaan ng ASF based on survey at clinical test, wala ng virus doon. DA is allotting 500 million pesos for that program.